Good evening mga kaguro. Magluto tayo mga kaguro ng ating apunan. Pang-ulam mga kaguro, nagigitan na po tayo ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Samahan niyo po ako mga kaguro, kahit ito lang po yung aking vlog. Sana po panoorin niyo po ako please mga kaguro. Sana ipagkalooban niyo po ako ng time para po sa panunood ng aking simple lamang pong vlog mga kaguro, para at least habang nakaupo po kayo ay malilibang po kayo sa panunood. Sana po please panoorin niyo po yung aking mga vlog. Juneva Loves po. Maraming salamat po doon sa mga silent viewers ko. Lalong-lalo na po sa mga nanonood, sa mga umaabot na po yung vlog, yung sa isa kong vlog na umabot na po ng 4,100 po. Thank you po. Nawa po yung mga nanonood po doon ay manonood din po sa iba kong mga vlog. At sana subscribe nyo po ako mga kaguro. Thank you so much po. Ayan po mga kaguro. Maraming salamat po sa mga subscribers ko. Kahit pa isa-isa po ay nakakatuwa po dahil nadagdagan po yung aking subscribers. Masaya na po ako mga kaguro. Sana po yung mga makapanood ng aking vlog, subscribe nyo rin po ako mga kaguro. Maraming salamat. Juneva Loves for Juneva Loves. So ayun po. Magluto po tayo ngayon ng atay balon-balunan po para sa ating pamilya. Sa ating pamilya po mga kaguro. Sorry po na anuhan ako na samit. So ilalagay na po muna natin. Unahin natin sa paglagay yung ating balon-balunan kasi matagal po ito lumambot, kaya unahin natin sa pag-isa. Huli na po natin yung ating atay po ng manok. So ito po ay balon-balunan ng manok po mga kaguro. Lagay na po natin. Yan. Okay. Isahin na po natin mga kaguro. So, ayan po. Ginisa na po natin mga kaguro yung balon-balunan. So, ito po ay kaunti lamang po yung una kong nabili. So, kahapon po ay dinagdagan natin po ng atay balon-balunan para po medyo dumami po. Kasi dalawang pamilya po kami ito kakain. So, dapat po ay lulutuin ko na po ito nung isang araw, kaso lang napansin ko po ay konti lamang po yung ating atay balon-balunan po ng manok. Kaya bumili po tayo kahapon ulit, dinagdagan natin, kaya medyo nadagdagan po mga kaguro. So ayan po, nagisa na po natin ating atay balon-balunan. Hayaan lang po natin itong lumambot mga kaguro, medyo maano na po, magba-brown. Saka natin ilagay ang ating atay ng manok. Yung ginamit po pala natin sa pag-isa nito mga kaguro ay oil, cooking oil, at saka nilagyan natin ng butter mga kaguro para mas lalong masarap. Inuna po muna natin paglagay yung mantika at nilagyan natin ng butter. Para hindi po, kasi madaling masunog kapag butter lamang po yung ating panggisa. Kaya nilagyan natin ng mantika. Una po muna yung mantika. Tapos pagka medyo mainit na po siya, nilagay na natin yung butter. Saka po tayo mag-isa ng bawang, sibuyas. At siyempre po, pagka nag-adobo po ako, kadalasan po mga kaguro ay nilalagyan ko po ng kamatis. Pandagdag sarap po mga kaguro. Pero yung iba po, kung di ayaw naman po nalagyan ng kamatis yung adobo nila, kagaya po nito, nag-adobo po ako ng atay balon-balunan. Kung ayaw nyo naman pong lagyan ng kamatis, kayo na rin po ang masusunod. Bahala po kayo po, depende po yung sa mga gusto po, yung mga nagluluto, kung lalagyan po ng kamatis ang kanilang adobo. Ako po ay naglalagay ng kamatis, siyempre pandagdag na rin po ng sarap. Pero sabi nila po, pag nilagyan po daw ng kamatis ay madali daw pong mapanis. Ewan ko lang po, hindi ko po alam kung may katotohanan po ba yun, pero basta ang alam ko po, pagka ako'y nagluluto ay nilalagyan ko ng kamatis para mas lalong dagdag sarap po mga kaguro. So ayan po, medyo kumulo na po siya, hayaan po natin medyo matuyo po yan, saka natin igisa ang ating
atay ng manok mga kaguro. Palalambutin or pa-brownin po muna natin yung ating balon-balunan. Hindi po balon-balunan ko mga kaguro ha, kundi balon-balunan ng manok. Luin na po natin ulit mga kaguro. Para hinahalo natin mga kaguro para yung nasa ibabaw po ay mapunta sa ilalim at masipsip din po ng lasa ng butter saka ng toyo. Binabad na po pala natin to mga kaguro ng toyo bago po natin ginisa yung ating balon-balunan. So, konti pa pong brown sa balon-balunan kasi medyo may sabaw pa po siya. Palaputin po natin siya bago natin ilagay ang ating atay mga kaguro o yung atay ng manok. Mga kaguro, tingnan nyo kung sino po yan, bumababa po. Pupunta yan sa akin, yan na mga kaguro. Galing po siya sa taas. Yan, pagka nandyan ako ay, yan, pupunta, susunod-sunod na yan naman yan sa akin. Meron po tayong basura mga kaguro, ilagay po natin yan sa baba, lagay natin sa sako. Kasi yung isang sako po ay puno na sa basura. Dito po kasi mga kaguro sa aming lugar ay siguro po once lang po kumukuha ng basura sa loob ng 2 linggo. Mula po nung nagbaha mga kaguro, na sila, hindi na po sinusunod yung schedule nila na kasi po dati once a week po sila kumukuha ng basura at saka may araw po. Ngayon po ay hindi na po nila tinutuntun. So, isang beses na lang po sa 2 linggo, sabi nga ng mga taga rito po. Kasi po, syempre hindi naman po na tayo magiging active daw po sila kapag December. Pero okay lang naman po dahil sharing po tayo pagka meron po tayong biyayang matatanggap. Syempre po, mahirap din po yung trabaho nila ang maghakot ng basura. Kaya sana naman po kasi po, pag marami po tayong basura, hindi na lang na po, kaya po sana naman po ay tuntunin po nila yung schedule nila sa pagkuha ng basura. Kasi po, pag trabaho po natin, ay gampanan po natin ang ating trabaho ng tama at mabuti po mga kaguro. Yan, so, ayan po, medyo brown na po yung ating atay balon-balunan. So, ilagay na po natin mga kaguro yung ating atay ng manok. So, ito po. Lagay na po natin para So, hindi na po muna natin isasama yung yung tawag nito. Yung binabad natin na toyo, tanggalin po natin. Iiwan po muna natin yung kanyang katas, yung pinagbabaran po, saka natin ilagay pagka medyo na rin po yung ating atay, pag nagisa na po. So, ayun po, nilipat ko po dito sa kabila. So, kinamay na po natin, malinis po yung ating kamay mga kaguro. So, ayan, lagay na po natin yung atay ng manok. Okay. Halo-haluin na po natin mga kaguro. May shadow po mga kaguro yung ating camera. Kasi may sa ilaw po. Dito kaya tayo yan. Dito tayo po pwesto para walang shadow. So, masarap po ito mga kaguro dahil nilagyan natin ng butter yung panggisa nating mantika mga kaguro. So, ayan, nahalo na po natin. So, takpan natin ulit mga kaguro. So, pagkatakit at natin, balik natin mga kaguro, lagay na po natin yung konting katas ng pinagbabara ng atay. Ayan, kumulo na po mga kaguro yung ginisa nating balon-balunan at saka atay. So, dandahanin lamang natin sa
halo mga kaguro kasi pagka medyo ano na po yung atay, maduduro po siya mga kaguro. So ayan, so lagay na po natin yung ating kaunting katas, yung pinagbabaran po ng ano, to. Ito po oh. Ayan, lagay natin to, dagdag natin to dito sa ginisa natin. Okay. So, ayan po yung hugasan natin mamaya mga kaguro, yung 6 na plato at saka yung mga ilan po mga tupperware na ginamit natin sa pagluto. Saka meron din pong isang kasirula dyan hugasan natin mga kaguro. So, lagyan po muna, kanina po ay binabat ko na po siya ng toyo, pero lagyan pa po natin ulit ng toyo. Kunin lang po natin yung toyo dito mga kaguro. Ito konti na lang. So, ilagay na po natin lahat to. Yan. So, inubos ko na po kasi kaunti na lang. And then, haluin natin mga kaguro. And then, next naman ay lagyan natin ng paminta. Hindi ako maglalagay ng paminta, pamintang dahon. Tawag nun, laurel pala mga kaguro. Ang ilalagay natin ay ang ating, ito po mga kaguro, paminta na rock po, yung medyo di gaanong durog. Yan, so lagyan natin siya ng isang balot lamang po mga kaguro. So saglit lang, tanggalin ko po dito sa pinagdikitan. Yan, yung isang balot. Pahinaan lang po natin mga kaguro yung apoy para hindi siya matuyuan. So lagay na po natin yung isang balot na paminta. Ayan, isang balot lamang po. Tama na po yun. So, haluin natin ulit. Ayan. Tapos ngayon po ay lagyan natin siya ng kaunti lamang po na yan, vinegar. Vinegar po. Yung suka mga kaguro. So, konti lamang po. Para meron siyang asim-asim. Okay. So, yan lamang po. Balik na po natin ito. Ayaw ko po yung medyo, yung talagang maasim po na adobo. Konti lamang, konting-konti lamang po yung nilalagay kong suka. Para panglasa din po at pampasarap. Pampaalis ng, kumbaga lang sa mga kaguro. Yan. So, takpan natin ulit hanggang sa maluto na po siya mga kaguro. Tingnan natin mga kaguro. Ayan na po. Ayan na po siya. Lagyan natin mga kaguro ng magic sarap. Ayaw lumabas. Kaunti lang lumalabas mga kaguro kasi maliit lang yung butas. Kaya ngayon ko muna. Ayaw lumabas. Okay, tama na po yan mga kaguro. So, medyo patuyuin natin yan mga kaguro. So, pagka matuyo na yung sabaw niya ng kaunti, ay okay na po. Pero tikman po muna natin kung tama na po ba yung timpla. Kuha lang po tayo ng kutsara mga kaguro. Ayan, tikman natin mga kaguro. Yung konting sabaw, tikman natin kung tama na po ba yung timpla. Masarap na po mga kaguro, pero kulang pa po siya ng kaunting, lagyan po natin siya ng kaunting asin. Kasi hindi pa po natin siya nalagyan ng asin mga kaguro. So, kuha lang po tayo ng asin. Konti lamang po.
Siguro mga ganito lamang po kadami yung asin na ilalagay natin yan. Okay. Haluin natin. Ayan, medyo lumapot na po mga kaguro, pero patuin pa po natin ng kaunti. So, balik ako mga kaguro. Takpan po natin ulit. Hello, Sing! Sing! Oh, hindi na umiwalay sa akin. Sing, come. Hello, Asi. Hello mga kaguro. Ako po si Sisi. Sisi, ikaw? Yung mga kaguro, inaamoy ako. So, ayan, tingnan natin mga kaguro yung ating niluto. Ayan. Okay, so mas mabuti po yung medyo may sabaw ng kaunti para meron po tayong pang sabaw-sabaw ng ating kanin. Ayan po. So, okay na po ito mga kaguro. Haluin lang po natin saglit. Medyo po, may shadow na naman po. So, haluin lang po natin ng saglit. O, diba mga kaguro? Sa akin po para sa akin ay masarap na po ito mga kaguro. Ayan, luto na. Patayin na po natin po mga kaguro. Baka maubos yung sabaw. Ayan. Okay, so napatay na po ng ating kalan mga kaguro. So ayan na po yung ating ulam sa araw na ito mga kaguro. Maraming salamat po mga kaguro sa panonood ng aking vlog. Thank you so much at sa lahat po ng comment sa aking vlog. Maraming salamat po. Sana ituloy-tuloy niyo po akong panoorin. Thank you so much and God bless!